Isang napakahalagang panayam ang naganap isang gabi between the Lord and a Jewish leader. At ito ay kakapulutan ng aral ng lahat ng henerasyon at dapat suriin at pansinin. What Nicodemus needed. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral na siyang kailangan din naman ng lahat ng tao. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na maaari kaming lumapit sa inyo upang magpaturo. Akayin niyo po kami turuan, papagliwanagin niyo po ang aming isip, at nawa ang aming katawan, ang aming espiritu, ang aming emosyon. Lahat ng ito ay maipasakop namin sa inyo at kayo maghari. Lead us, teach us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. John 3:1-2, one of the most famous chapters of the New Testament. There was a man named Nicodemus who was a Pharisee and a Jewish leader. One night he went to Jesus and said, "Sir, we know that God has sent you to teach us. You could not work these miracles unless God were with you." So itong si Nicodemus was a Pharisee, a Jewish leader, a religious, and a political figure. Nicodemus and some others like him recognized Jesus as teacher, sent by God, favored by God. Magandang introduction, nilinaw agad ang paninindigan nitong si Nicodemus. Siya ay pumunta kay Jesus dahil siya ay naniniwala, nananalig. Siya ay marunong, siya ay isang religious and political leader, bukas ang isip at may access sa maraming karunungan. John 3:3, Jesus replied, "I tell you for certain that you must be born from above before you can see God's kingdom." This is one of the most, if not the most important teachings of Jesus. At dapat pansinin, lalo na nag-aakalang alam na nila ang laman nito, dapat suriin muli. Matapos magpakilala si Nicodemus at sinabi niyang naniniwala siya kay Jesus, agad-agad nadinala ni Jesus ang usapan sa mahalagang bagay. Jesus plunges into the topic, the issue of the moment. Sabi niya, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Born from above, born again, the same thing. So what is required before one could see God's kingdom? Ang pinakamahalaga sa lahat, makita, makilala, maranasan, matanggap, mapagharian ng kaharian ng Diyos, ng God's kingdom. Pero sabi niya, maliban na lang ikaipanganak na muli, ipanganak ka mula sa kaitaasan, ay hindi mo makikita, wala kang pag-asang makita ang kaharian ng langit. God's kingdom could mean heaven or salvation after earthly life. And of course, it can also mean salvation during earthly life. Kaligtasan mula saan? Kung kaligtasan sa kabilang buhay, ay kaligtasan mula sa impyerno, sa pagkakabulid sa walang hanggang kaparusahan. At kung kaligtasan dito sa buhay na ito, therefore salvation from deception, from vexations, and from hardships in the world. Mga kabaligtaran ng ibinibigay ni Jesus, truth, peace, rest. Pero ang naghahari sa buhay ng tao ay deceptions, vexations, kaguluhan, kalituhan, at pagdurusa. Ang mga Hudyo, lalong-lalo ang mga Pharisees, ay naniniwala na nasa kanila na ang kaharian ng Diyos. Nanatagpuan na nila, sa katunayan naniniwala silang bukod tanging ang lahi nila ang binigyan nito at mayroon ng kapaghahari ng Diyos o kaligtasan. Jesus says Nicodemus' racial, national, and religious identities are not enough to enable him or anyone to see God's kingdom. At yun ang nakakagulantang sa usapang naganap. Naniniwala ang mga Hudyo na dahil apo sila ni Abraham, sila'y pinagpala, piniling lahi, ligtas na sila at sila lang ang ligtas. Pagkatapos darating itong si Nicodemus na napakarunong, leader ng relihiyon, leader ng sambayanan, sasabihin ni Jesus, alam mo, liban na lang na ikaipanganak na muli,
liban na lang na you are born from above, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So sinabi ng Panginoon na ang iyong pagiging Israelita o ang iyong lahi, ang iyong nationality, maging ang iyong religious identity, religious position, religious membership ay hindi sapat para makita mo ang kaharian ng Diyos, para pagharian ka ng Diyos. That must be a shock for Nicodemus. As he was, despite his credentials, he was not good enough. He was not ready and able to see God's kingdom according to Jesus. Sobrang nakakagulat marinig ang ganitong bagay. Tapos maririnig mo kay Jesus na pinaniniwalaan mo, na galing sa langit, padala ng Diyos Ama, pinatutunayan ng mga himala na kanyang ginagawa. Tapos ito ang sasabihin sa'yo, hindi ka sapat pag hindi ka pa ipinapanganak na muli mula sa kaitaasan. John 3:4-5. Nicodemus asked, "How can a grown man ever be born a second time?" Jesus answered, "I tell you for certain that before you can get into God's kingdom, you must be born not only by water, but by the Spirit. Humans give life to their children, yet only God's Spirit can change you into a child of God." One of the best and clearest translations of these two verses are given by the Contemporary English Version, which we have just read. Sabi ni Nicodemus, paano naman na ang isang matanda ng tao ay ipapanganak pa pangalawang beses? At ang sagot ni Jesus, tinitiyak ko sa iyo na bago ka makarating sa kaharian ng Diyos, bago mo makita ang kaharian ng Diyos, bago ka pagharian ng Diyos, kailangan ipanganak ka hindi lang sa tubig. Alam niyo, pag ipinapanganak ang tao, may kasamang tubig. Kaya pag pumutok na yung patubigan na sinasabi, ayan, lalabas ang bata. Kasi may kasamang tubig talaga yan. So ang tinutukoy dito ni Nicodemus, paano naman ako ipapanganak na muli ng nanay ko? Ang laki-laki ko na, ang tanda-tanda ko na. At sinabi ni Jesus, hindi lamang at hindi sapat na ipanganak ka by water o sa tubig. Hindi sapat ang natural birth. Ang mga tao, pag nanganak, tao rin lang ang ipinapanganak nila. So hindi natin pinag-uusapan yung natural na pagkakaanak sa'yo ng iyong ina. Kasi kahit paulit-ulitin mo yon, pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses kang ipanganak niya, tao ka pa rin kasi tao lang ang nagsilang sa'yo. Ang Espiritu lang ng Diyos ang makakapagbigay sa'yo ng panibagong pagkatao. Ang pagkakapanganak lang sa espiritual na paraan ang magbibigay sa'yo ng identity na anak ng Diyos. Habang ipinapanganak ka lang sa tubig, ipinapanganak ka lang ng taong ina, tao ka lang din. Para ka maging anak ng Diyos, Diyos ang dapat magpanganak sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito ay hindi physical na pagkakaanak at pagkakasilang. Ito ay isang espiritual na proseso. Malalim na usapan kung tutuusin, na sobrang na-vulgarize at naging common pag sinasabing, you must be born again. O ganitong gagawin mo, 1, 2, 3, o ayan, born again ka na, tapos na. Sobrang na-simplify, nawawala yung ganda, yung lalim, yung taas ng diwa ng pagiging spiritually born again. Sa kabila ng edukasyon, sa kabila ng runong at posisyon ni Nicodemus, di niya agad naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Ang iginigiit niya ay yung pagkakapanganak sa normal at physical na paraan, kaya naiimposiblihan siyang mangyari pa yon, ang tanda-tanda na niya. Jesus says and answers that human natural birth by water does not automatically make one a child of God and a member of God's family. Therefore, ang nakakagulat na conclusion nito mga kapatid, the Jews, the Israelites are not natural-born children of God. Sa kabila ng paniniwala nila na napaka-espesyal nila, na pagka ipinanganak ang Hudyo, automatic na anak ka na ng Diyos.
Sabi ni Jesus, no, anak ka lang ng tao. Pero liban na ipanganak kang muli, hinding-hindi ka magiging anak ng Diyos na walang natural-born citizen of heaven. It is a process that must be done with the full knowledge, consent of the individual, and with the blessing of God the Father in heaven through the Holy Spirit. Pinakamataas, pinakaimportanteng theology sa Biblia ito, nagaganap sa verses na ito, sa usapan na ito. Kasi kahit anong pagiging relihiyoso mo, kahit anong salihan mong lahi o relihiyon, sabi ni Jesus, pag di kay pinanganak na muli, hindi ka makakakita, hindi mo matatagpuan ang kaharian ng Diyos. Di ba yun ang pinakamahalagang turo? Jesus was not talking about human or natural birth, but a spiritual birth, ushered by no less than the Spirit of God. Ang bad news, hindi automatic na anak ng Diyos ang Israel o sino man. Pero ang good news, hindi naman na solo ng Israel o sino man ang pagiging anak ng Diyos. Kasi ito'y available sa lahat ng ipapanganak na muli. Salvation, heaven, eternal life is available to anyone who would be born again, who would be born from above. Nicodemus must have been shocked to hear this. O yung kaya ang inaasahan niyang marinig. Total marunong naman siya, nakabukas ang kanyang isip. Inaasahan niya sigurong may maririnig siyang kakaiba, bagamat di niya alam kung ano yun. At gayon, nadinig niya, at salamat, nadinig din natin. Kaya dapat natin ngayong ilagay ang sarili natin sa posisyon ni Nicodemus, para kung ano man ang napala niya sa usapang yon, mapala din natin. Kung ano man ang ibinuti para sa kanya ng naging usapan, ay ikabuti rin natin. Nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa pakikipag-usap kay Nicodemus, John 3:7-8. Don't be surprised when I say to you that you must be born from above. Only God's Spirit gives new life. The Spirit is like the wind that blows wherever it wants to. You can hear the wind, but you don't know where it comes from or where it is going. So here, Jesus emphasizes that only God's Spirit gives new life. Not racial, not national or political, not even religious identity. Panghawakan nyo ito at unawain, mga kapatid, dahil marami tayong nadidinig ng mga katuruan na para ka maligtas, sumali ka sa ganong relihiyon, sumali ka sa ganitong grupo, gawin mo ito, gawin mo yon. Sinabi ni Jesus, ang Diyos lang, siya lang ang nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan, siya lang nakakapagbigay ng kapanganakang muli. Hindi membership, hindi costume, hindi namamanang relihiyon sa magulang o kanino paman. Kailangan ang personal na paghahanap nito, personal na paghingi at personal na pagtanggap. At kailangang ibigay ng Ama sa Langit itong status na ito na ikaw ay maging anak niya. John 3:9, how can this be? Nicodemus asked. How can this teaching, so against tradition and so against everything else we knew, how can it be? Natural lang na tanong. Sabi, paano nangyari yun? Paano na yung dati naming mga alam? Paano na yung pinaghahawakan namin? How can this be done? How can this be effected or operationalized in one's life? Paano ma-born again? Paano ipanganak mula sa kaitaasan bukod sa ipinanganak dito sa lupa ng isang taong ina? John 3:10, Jesus replied, how can you be a teacher of Israel and not know these things? Sabi ni Jesus, paano ka naging guro? Ni ito hindi mo alam. Ano ang itinuturo nyo sa mga tao? Araw-araw, 5 beses pumupunta sa templo ang mga tao para magdasal. Taon-taon, ang dami ninyong mga piyesta. Ang dami-dami ninyong tradisyon. Ang dami-dami ninyong ginagawa na may kinalaman sa relihiyon.
Tapos ikaw mismong guro, hindi mo to alam, di lalong hindi alam ng mga tinuturuan mo. Many religious teachers and experts don't know basic, deep, and all-important things. Bakit? Bihira namang guro ang nag-aaral talaga, bihirang guro naman na nagsusuri, nagsasaliksik. Usually, kung anong ipamana sa kanya na kaalaman, yun na lang. Kung anong narinig niya, yun na lang. Uulit-ulitin na lang niya. At may makakarinig din sa sinabi niya, yun na lang din ang alam. Kaya, pag may nagsimula ng isang katuroang hindi tama, yun na ang iiral sa lahat. Kaya kailangan nagsasaliksik, nag-aaral ang tao. Sabi ka, teacher mong tao, hindi mo alam ang mga bagay na yan. Kawawa naman ang mga tinuturuan mo. Wala pa ni isa sa mga yun na born again. Wala pa ni isa sa mga yun na ipinanganak mula sa kaitaasan. Sayang ang lahat. Hindi pa sila pinaghaharian ng Diyos, kaya pala ganyan ang mga ugali, kanya pala ganyan ang mga asal. Now, Jesus continues sa napakasikat na verse na John 3:16. Sabi ni Jesus, God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Siguro yun ang na-memorize yung version. Yung pa rin yun. Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa mga tao na ibinigay niya si Jesus para sino mang manalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi magkakaroon ng espiritual na kamatayan. Ganun kahalaga itong nagaganap na usapan. Susi na nagbubukas ng pinto ng langit. But to the ears of someone like Nicodemus, learned as he was, but uninformed, this was very revolutionary. Salvation is by faith in God's Son, not by racial or national identity. Salvation is for everyone who believes, not for Jews only. At lalong-lalo hindi para lang sa mga specific members ng specific religions. Ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ay para sa sino mang mananalig kay Jesus. Ano man ang kanyang lahi, ano man ang kanyang nationality, at ano man ang kanyang religious affiliation. Jesus is above religion, above nation, above family, above culture. Jesus is for all. Kaya masyadong bago sa pandinig nila dahil gustong-gusto nilang sila lang yung anak ng Diyos eh. John 3:17-18, God did not send His Son into the world to condemn its people. He sent Him to save them. No one who has faith in God's Son will be condemned. But everyone who doesn't have faith in Him has already been condemned for not having faith in God's only Son. Ang linaw, ipinadala ng Ama ang anak sa mundo hindi para usigin ang mga tao, kundi para iligtas sila. At wala ni isang taong naniniwala sa anak ng Diyos ang mapapahamak. Pag naniniwala ka kay Jesus, hindi mapapahamak ang espiritu mo. And yet, many religious groups, many of them Bible-based, insist na pagka sa kanila ka lang kasama, doon ka lang hindi mapapahamak. Kahit saan ka naroon, kahit kanino ka kasama, personally naniwala ka kay Jesus, tinanggap mo siyang Panginoon tagapagligtas, hindi ka mapapahamak. Napakasarap isipin yun, hindi yung sinosolo lang ng iba. Kailangan sumali ka pa sa kanila. Paano kung sa hinabahaba ng buhay mo, hindi mo sila natagpuan? Paano kung hindi ka napayagan ng mga circumstances ng iyong buhay na maging member nila? Dahil ayaw kang payagan ng asawa mo, ayaw kang payagan ng magulang mo, o wala naman silang church sa iyong barangay, paano ka na? Pero si Jesus fills heaven and earth with His glory. And Jesus is only a prayer away. And people can always believe in Jesus no matter what circumstance they are in.
Siyempre, kung naniwala ka na tumanggap ka na kay Jesus at kaya mo naman at malaya kang gawin, mabuting humanap ka ngayon ng congregation na talagang nagtuturo ng turo ni Jesus, nagtuturo ng kaligtasan sa ngalan ni Jesus at ginagawa ang mga ginagawa ni Jesus. Napakagandang bonus yun na dagdag sa iyong eternal life. Pero kung hindi ka man nagkaroon ng ganong pagkakataon dahil kapuspalad ka at wala kang ganong kakayanan, ikaw ay nagkaroon ng pagkakakilala kay Jesus, tumanggap ka at naniwala ka, hindi ka mapapahamak sa kawalang hanggan, sa kabilang buhay. The Son is the only way. Kaya napakahalaga mga kapatid na ituro natin ang mga bagay na ito. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, heat us through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Hindi yung ituturo mo agad sa mga kamag-anak mo, wasakin ang kanilang mga rebulto. Kahit ubusin mo rebulto nila, pag hindi sila tumatanggap sa Panginoon, baliwala. Hindi ituturo mo agad na ilubog mo 3 beses sa pinakamalalim na dagat para mo maibaptize.
Hindi ituturo mo agad na tumigil siya ng kanyang pag-inom o huwag siya magpatato. Ituturo mo agad na magpahaba siya ng buhok o magpagupit. Mga ano na yun, palabok, icing. Pero baliwala ang lahat kung yung tao hindi born again. Kung hindi siya ipinanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos, kahit matadtad ang kanyang katawan at buhay sa mundo ng mga costume, mga ritual at activities ng religion. Dapat siyang ipanganak na muli. At ang mga anak ng Diyos na nakakaalam nito at ipinanganak ng muli, paano natin naaatim na makatulog ng mahimbing na may mga mahal pa tayo sa buhay, mga kamag-anak na di pa nadidinig ito at hindi natin nasasabihan? Sari-sari ang mga napag-uusapan sa buhay, sports, artista, weather, pero napag-uusapan ba, nasasabi ba nating, ikaw ba talaga nagkaroon na ng pagkakapanganak mula doon sa kaitaasan? Kuminsan, hindi na rin laging magandang gamitin yung word na born again kasi nagkaroon na ng napakaraming negative association dahil sa napakasamang asal ng maraming born again na nakasira tuloy sa ideya ng pagiging born again. Mga born against, sabi nila, walang ginawa kundi mangontra, walang ginawa kundi mang-correct ng mga tao, walang ginawa kundi manakit ng damdamin ng mga nasa dati pang relihiyon, wala tuloy madala sa Panginoon. Kaya pag ginagamit mo isa ng word na to, allergic na sa iyo yung mga tao. Kaya yung mga ibang mga bagong versions ng Bible, hindi na ginagamit yung exact word na yon, kundi yung katumbas, to be born from above. Parang sa maraming mga tribo sa mga kabundukan, missionary ka, huwag mo sasabing Christian ka. Kasi ang pangit ng tingin nila sa Christian, dahil sa kanila, yung mga Christian ay yung mga lowlanders na nagla-land grab, nangaagaw ng mga lupa, nagsasamantala sa kanilang kamangmangan, pinagsasamantalahan sila, pinagtatawanan sila, nilalait sila. Sa kanila, yun ang ibig sabihin ng Christian. Kaya mag-iingat din tayo dahil na dudumihan, namamantsahan yung pangalan ng Panginoon pag mali ang paggamit natin. Gulat na gulat siguro itong Nicodemus na ito sa sinabi sa kanya ni Jesus. John 3:19-21 sa pagpapatuloy. The light has come into the world, and people who do evil things are judged guilty because they love the dark more than the light. People who do evil hate the light and won't come to the light because it clearly shows what they have done. But everyone who lives by the truth will come to the light because they want others to know that God is really the one doing what they do. So sabi ni Jesus, alam niyo yung mga sa dilim, ayaw niya lumabas sa liwanag, nasisilaw yan, at ayaw nilang makita ang mga kadilimang bumabalot sa kanilang buhay. But evil or darkness here is not always about the usual sins like immorality, murder, wickedness. Pag sinasabi ni Lord na evil or darkness, hindi lang laging yung mga nakasanayan na nating ibig sabihin ng kasalanan. Because evil or darkness, especially from the context of Jesus, could also mean religious ignorance, religious abuse, oppression, and cruelty, and religious misrepresentation of God. Dalawang klase ang kasalanan, dalawang klase ang kadiliman. Unang klase, yung obvious na obvious, nang aagaw ng asawa ng may asawa, nagnanakaw, pumapatay ng tao, yun. Pero meron pang isang kasamaan, isang kadiliman na hindi laging napupuna, and that is religious misrepresentation. Pagliligaw ng mga tao sa paraang relihiyoso. Nalibang sila, akala nila'y tama na sila, naubos ang buhay nila sa relihiyon, namatay na lang sila, hindi pa pala sila na ipapanganak na muli, nadaya, yun ang pinakamalaking kadiliman na hindi halata kasi nagkukubli sa likod ng relihiyon. Akala mo'y tama na. Pero sabi ni Jesus, liban na ikaw ipanganak mula sa kaitaasan, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Walang pag-asang maliligtas ka. At yan ay malinaw na ipinakita ni Jesus na sa kanya ang kasamaan ay hindi lang yung pangangalot niya. Kaya nga yung babaeng nangangalo niya, nung babatuhin ng mga tao, ipinrotek pa ni Lord. Sa kanya ang kasamaan ay hindi lang yung hindi pagsunod sa religious regulation. Kaya pati nga siya,
ay nagpasimunong gumawa ng mga mabubuting bagay kahit na Sabbath. Pero ang kanyang ibinunyag na mga kasamaan ay kasamaan ng relihiyon na nagliligaw ng bubulag pero walang kaligtasang dinadala sa tao. Kaya ang pinakamarami niyang mga binatikos ay ang mga relihiyoso. Hindi yung mga lasenggo, hindi yung mga adulterers, hindi yung mga kung ano-ano. Although hindi naman niya kinonsinte. Pero ang talagang pinagalitan niya, yung mga religious people na nakakaligawan turo, nakakalibang, nakakaaliw, nakakabangag, akala mo okay ka na, lasing ka lang pala. Pero pag nagising ka sa kabilang buhay, hindi ka pala ligtas. Sabi niya sa Matthew 23:2, Jesus said to the crowds and to His disciples, the Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses, but don't do as they do. Matthew 23:4-5, they pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Everything they do is just to show off in front of others. Sa inyo, huwag na huwag niyo siyang matutularan, pinahihirap lang nila ang buhay ng mga tao, wala naman silang ginagawa kundi magpasikat lamang. Matthew 23:33, you are nothing but snakes and children of snakes. How can you escape going to hell? Sinong kausap niya? Smugglers? Killers? Adulterers? No. Religious leaders. Basahin niyo ang buong chapter 23 ng Matthew dahil doon nakalista lahat ang sinabi niyang, woe to you, religious leaders. And this is what the temple, the priests, the Pharisees, and all other religious institutions and persons and activities were to Jesus. Sila ay pampalibang. Kaya nga sabi ni Karl Marx, religion is the opium of the people. Ginagamit lang daw ng mga naghahari ang relihiyon para libangin, bangagin ang mga tao, huwag nilang lubos na maramdaman ang hapdi ng mga katotohanan ng kanilang karukhaan, pangakuan sila ng langit sa kabilang buhay para matahimik sila at huwag sila magrevolusyon. Kaya galit ang mga sosyalista sa reliyon dahil sa kanilang pananaw na yon na nagmula naman kay Jesus yung pagsusuri na yon. Kaya lang, hindi naman syempre lahat ang relihiyon. Dapat mo lang ang suriin kung alin yung nanglilibang lamang tas hindi ka naman na born again kahit 10 taon, 50 taon ka na doon, namatay ka, hindi mo pala makikita ang kaharian ng Diyos. And this was the faith system in which the Israelites believed, depended on, and took pride in. A religion that does not take away sin. Can you imagine that? A religion that keeps and makes you and enables you to stay in your sinner status. Attend ka ng attend, hindi naman pala naiiba ang status mo sa langit. Hindi ka pa anak ng Diyos. Anak ka pa rin ng nanay mo. Yun lang. Hebrews 10:11. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Sabi, paulit-ulit, araw-araw, ginagawa ng mga paring ito ang kanilang mga relihiyones, ang kanilang mga ritual, na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Sayang. Nakakalibang lang. Entertainment. But it does not offer salvation.
It does not open the gates of heaven unto eternal life. It does not turn the supplicants into children of God, but they remain children of human beings. Now, Jesus says, all that cannot help you. You need a spiritual birth, or call it rebirth. You need to be born from above, or if you want to use the word, you must be born again. Believe in Jesus. And belief in Jesus gives you a spiritual birth. Hindi lubos na ipinaliwanag kung paano nangyayari yon. Hindi mechanical or methodical ang usapan na ito. Pero ipinaliwanag niya, sino man ang mananalig sa anak ng Diyos, ano man ang kalagayan niya, saan man siya naroon, siya hindi mapapahamak. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. In other words, to be born again is to believe in Jesus, to accept Him into your life as your Savior, as your Lord. And when life allows you to dedicate the rest of your life after having been born again to following in the footsteps of Jesus as closely as you can. It is very important because after you have been born again, you have to grow. Buto ka pa lang, kailangan tumubo, kailangan mamunga. At habang hindi ka pa namumunga ng ibang kaluluwa na nadadala mo sa Panginoon, habang hindi ka pa namumunga ng mabubuting gawa na pinapakinabangan ng iba, nakakapagturo ka, nakakakanta, nakakatulong, nakakapag-counsel, edi hindi pa buo yung cycle, nakatanggap ka pa lang ng blessing, pero hindi ka pa nagiging blessing sa iba. Merong spiritual life na dapat inuuna ang tao. At si Nicodemus, napakaganda ng ginawa niya. Sa kabila ng mataas niyang ranggo, mataas niyang kalagayan sa lipunan, nagpakumbaba siya, nagpunta siya kay Jesus, kinilala niya ang pangangailangan niya, naturuan tuloy siya ng pinakamahalagang katuruan sa lahat. Ang tanong, kayo ba mga kapatid born again na? Salamat Panginoon sa mga anak na ito na kumikilala ng katuruan ni Jesus na kailangang si Jesus ay tanggapin sa buhay. Siya'y paniwalaan at kailangan magpaligtas sa Kanya. Lord, give all the favor, all the blessings that are reserved for those who will accept your Son as Savior and Lord, to those who will admit that they want you in their lives and that they want to see your kingdom. Hindi namin abot ang taas, ang lalim, ang lawak ng katuruang ito, pero sa kayang gawin, nagpapasakop kami. Give people a new life, a brand new life, a life that is free to follow your Son Jesus, a life that is free from religious deception, a life that is free from slavery to sin and to sinful practices. Pagpalain niyo ang iyong mga anak at nawa magkaroon ng kahulugan ng mga darating pang araw na ipahihiram mo sa amin na lumago kami spiritually. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and our friend.